Ang unang naamoy ni Camille ay hindi ang pamilyar na amoy ng kanilang silid. Isang matamis, matapang na pabango ng babae. Isang pabangong hindi kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ang kirot ng tahi mula sa kanyang cesarean section. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang makauwi sila mula sa ospital. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang munting anghel, ang anghel na hinintay niya ng 6 na taon. Michael, mahinang tawag niya, hinahanap ang kanyang asawa. Gising ka na pala. Ang boses ni Michael ay malamig, kasing lamig ng hangin na biglang pumasok sa kanilang kwarto. Nakatayo ito sa may pintuan at sa likod nito ay isang babae. Ang babaeng may-ari ng pabangong iyon. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng tagumpay. Parang nabasag ang buong mundo ni Camille. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot. Sino siya, Michael? Anong ginagawa niya dito sa pamamahay natin? Hindi sumagot si Michael. Sa halip, lumapit ito at may inilapag na mga papel sa ibabaw ng kama katabi mismo ng natutulog na si Leo. Isang sobre. At sa loob nito, mga dokumento. Gusto ko ng annulment, Camille. Bawat salita ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa sugat na iniwan ng operasyon. Hindi niya maramdaman ang sakit ng tahi. Mas masakit ang narinig niya. Ano? Michael, nagbibiro ka ba? Kakapanganak ko lang. Ito si Leo, ang anak natin, ang pangarap natin. Nanginginig ang boses ni Camille at nagsimula ng manlabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang namumuo. Hindi ko na problema yan. Walang emosyong sabi ni Michael. Itinuro niya ang babae sa likod niya. Si Isabel na ang mahal ko. Siya na ang gusto kong makasama. Napatingin si Camille sa babae, si Isabel. Ngayon ay nakikita na niya ito ng malinaw. Maganda. Bata. At ang mga mata nito ay nangungutya sa kanya. Hayop ka, Michael. Hindi na napigilan ni Camille ang sarili. Pagkatapos ng 6 na taon, ngayon mo to gagawin sa akin? Sa anak mo? Pumirma ka na lang para hindi na tayo magkagulo, sabi ni Michael, sabay talikod. Hindi! Hindi ako pipirma. Hindi ko ibibigay sa'yo to. Sinubukan ni Camille na bumangon, ngunit ang matinding kirot sa kanyang tiyan ay pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, yakap-yakap si Leo na nagsisimula ng magising at umiyak. Umalis na kayo sa bahay na to. Malamig na utos ni Michael. Ngayon na. Ano? Bahay ko rin to. At may karapatan kami ng anak ko dito. Ngunit parang wala nang narinig si Michael. Hinila niya ang braso ni Camille. Pilit siyang itinatayo. Hindi niya inalintana ang mga daing nito sa sakit. Hindi niya pinansin ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Michael, ang tahi ko. Masakit. Pagmamakaawa niya. Itinulak siya ni Michael palabas ng kwarto. Sumunod si Isabel na may ngisi pa rin sa labi. Mag-iingat ka sa labas, sabi nito sa kanya. Baka madulas ka, umuulan. At totoo nga. Pagbukas ni Michael ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Walang awa siyang itinulak ni Michael palabas ng kanilang bahay. Nabuwal si Camille sa basang semento. Ngunit inuna niyang protektahan ang ulo ni Leo. Ang puting bestida na suot niya ay agad nabasa at nabahira ng putik. Isinara ni Michael ang pinto. Narinig pa ni Camille ang paglock nito mula sa loob. Naiwan siya doon. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, nilalamig, at dumurugo ang sugat. Yakap niya ang kanyang umiiyak na anak. Nakatingin sa bintana ng bahay na pinangarap at binuo nila. Sa loob, nakita niya ang anino ni Michael at Isabel na magkayakap. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ito.
dugo. Bumibigat na ang kanyang talukap. Umiikot ang kanyang paningin. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak. Leo, anak, patawarin mo si Mama. At sa gitna ng walang tigil na pag-iyak ni Leo, ang lahat ay nagdilim para kay Camille. Isang pamilyar na amoy ang gumising sa kamalayan ni Camille. Amoy ng sinaing na kanin at mainit na sabaw. Amoy ng isang tahanan. Pero hindi ito ang tahanan niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang maliit ngunit malinis na kama. Ang dingding ay gawa sa plywood at sa isang sulok ay may isang maliit na altar. Sa tabi niya, sa isang duyan na gawa sa tela, ay mahimbing na natutulog si Leo. Pumasok ang isang may edad na babae, may dalang isang mangkok ng lugaw. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng pag-aalala. Gising ka na pala, Hija. Kumusta ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Camille na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Nasaan po ako? Nasa bahay kita. Ako si Lourdes, pero Aling Lourdes na lang ang itawag mo sa akin. Sabi ng babae, inalalayan siyang umupo ng dahan-dahan. Nakita-kita kagabi sa labas, walang malay. Grabe ang ulan. Buti na lang at napatingin ako sa labas bago ako matulog. Naalala ni Camille ang lahat. Ang malamig na boses ni Michael. Ang mapanuyang ngiti ni Isabel. Ang pagtulak sa kanya, palabas sa ulan. Muling bumuhos ang kanyang mga luha. Sunod-sunod, walang tigil. Shh! Tama na, Hija, sabi ni Aling Lourdes, hinahagod ang kanyang likod. Alam kong masakit. Ilabas mo lang lahat yan. At doon, sa harap ng isang estranghero, ikinuwento ni Camille ang lahat. Ang 6 na taon ng paghihintay, ang sakit ng panganganak, ang kalupitan ng kanyang asawa. Habang nagsasalita siya, lalo lang siyang napaiyak hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hinayaan lang siya ni Aling Lourdes, hinintay siyang matapos. Pagkatapos, iniabot nito ang mangkok ng lugaw. Kainin mo to. Kailangan mong lumakas para sa anak mo. Sa mga sumunod na araw, tila isang multo si Camille sa loob ng maliit na bahay ni Aling Lourdes. Nakatitig lang siya sa kawalan. Minsan, nakakalimutan niyang kumain. Ang tanging nagpapagalaw lang sa kanya ay ang pag-iyak ni Leo. Papalitan niya ito ng lampin, padededihin, pero parang wala siya sa sarili. Isang malaking kawalan ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib, isang butas na hindi mapunuan. Nararamdaman pa rin niya ang kirot ng kanyang tahi, pero mas masakit ang sugat sa kanyang puso. Para saan pa? Para saan pa ang lahat ng to? Isang hapon, habang pinagmamasdan niya si Leo na natutulog, bigla itong gumalaw. Nagmulat ito ng mata at tumitig sa kanya. Tapos, dahan-dahan itong itinaas ang kanyang munting kamay at hinawakan ang hintuturo ni Camille. Sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Camille. Ang init mula sa munting kamay ni Leo ay kumalat sa kanyang puso. Tinutunaw ang yelo na bumabalot dito. Tinitigan siya ng kanyang anak at sa mga mata nitong walang muwang, nakita ni Camille ang isang tanong. Isang pakiusap, bigla niyang niyakap si Leo, maingat para hindi masagi ang kanyang tahi. Humagulgol siya, pero sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Hindi na ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na napakatindi, na kayang burahin ang lahat ng pait at galit. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya. Pangako, babangon ako. Lalaban ako para sa'yo. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Kumain na si Camille ng maayos. Nakiusap siya kay Aling Lourdes na kung pwede ay manatili muna sila doon, kapalit ng pagtulong sa maliit na sari-sari store nito sa ibaba. Pumayag naman ang matanda. Isang gabi,
Habang nagliligpit siya ng mga gamit na dala niya mula sa ospital, nakita niya ang isang luma at maalikabok na kahon sa ilalim ng mga damit. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang kanyang mga gamit sa pagguhit, mga lapis, mga uling, at ang kanyang lumang sketchbook. Ang sketchbook na puno ng mga disenyo ng mga bahay, mga parke, mga gusali. Mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot mula nang ikasal siya kay Michael. Binuklat niya ito. Naroon ang sulat kamay ng kanyang yumaong ama, isang arkitekto rin. Naroon ang mga alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang pangarap na sundan ang yapak nito. Kumuha siya ng isang lapis. Nanginginig pa ang kanyang kamay sa una. Pero habang tumatagal, naging pamilyar muli ang pakiramdam. Sa isang blankong pahina, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na tila may sariling isip, hindi isang malaking bahay, hindi isang mataas na gusali. Ang una niyang iginuhit pagkatapos ng maraming taon ay isang maliit na palaruan para sa mga bata. Isang palaruan na ligtas, masaya, at puno ng kulay. Isang palaruang pangarap niya para kay Leo. Ang lata ng gatas ni Leo ay paubos na. Iyon ang katotohanang gumising kay Camille isang umaga. Habang tinitimpla niya ang huling serving para sa kanyang anak, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng umasa na lang siya palagi sa kabaitan ni Aling Lourdes. May problema ba, Hija? Tanong ni Aling Lourdes habang nag-aayos ito ng paninda sa kanyang munting tindahan. Nag-aalangang sumagot si Camille. Wala na po kaming gatas, Aling Lourdes. Pasensya na po, pero pwede po bang... Pinutol siya ng matanda. Huwag mong problemahin yan. Kumuha ka dyan. Nakakahiya na po. Halos pabulong na, sabi ni Camille. Gusto ko po sanang magtrabaho. Kahit ano po. Napatingin sa kanya si Aling Lourdes. Pagkatapos ay napangiti. May kilala ako, si Camiling. May maliit siyang karinderya sa kabilang kanto. Matagal na niyang gustong ipaayos, pero walang sapat na budget. Baka gusto mong subukan? Kahit kaunting pintura lang daw at ayos sa mga upuan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Camille. Talaga po? Opo, gustong-gusto ko po. Kinahapunan, magkasama silang pumunta sa karinderya. Maliit lang ito. Luma na ang mga pintura at medyo magulo ang ayos. Pero sa mga mata ni Camille, nakita niya ang potensyal nito. Sa loob ng isang linggo, ibinuhos ni Camille ang lahat ng kanyang oras at lakas doon. Sa araw, habang natutulog si Leo, nagpipinta siya ng dingding at nag-aayos ng mga muebles. Sa gabi, habang mahimbing na ang lahat, binuhay niyang muli ang kanyang sketchbook. Gumawa siya ng isang disenyo na simple pero maaliwalas. Ginamit niya ang mga murang materyales tulad ng kawayan at mga recycled na bote para gawing palamuti. Natulog siya ng 2 o 3 oras lang bawat gabi. Pagod na pagod siya. Ang kirot ng kanyang tahi ay naroon pa rin. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang natutulog na anak, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Ang kapalit niyon ay gatas at lampin para kay Leo. Iyon lang ang nasa isip niya. Nang matapos ang pagsasaayos, halos hindi ito makilala ng mga taga roon. Ang dating madilim na karinderya ay naging isang maliwanag at kaaya-ayang kainan. Tuwang-tuwa si Camiling. Inabot nito kay Camille ang bayad, mga luma at halos mapunit ng mga pera. Pero para kay Camille, iyon ang pinakamahalagang salapi na nahawakan niya sa buong buhay niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatanggap ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa wakas, mayroon siyang sariling pera. Perang pinaghirapan niya. Ang unang ginawa niya ay bumili ng 2 malalaking lata ng gatas para kay Leo. Habang bitbit niya ang mga ito pauwi, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Luha ng tagumpay. Dahil sa magandang pagbabago sa karinderya ni Camiling, naging usap-usapan ang pangalan ni Camille sa kanilang lugar. Isang araw,
Nilapitan siya ng may-ari ng isang maliit na panaderya. Gusto rin daw nitong magpadisenyo. Pumayag si Camille. Sinundan pa ito ng isa pang maliit na proyekto. Unti-unti, nakikilala ang kanyang talento. Isang tanghali, habang kumakain siya sa bagong ayos na karinderya ni Camiling, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Mukha itong hindi taga roon. Umorder ito at umupo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ang buong lugar. Bago ito umalis, nilapitan nito si Camiling. "Sino po ang arkitekto nito?" tanong ng lalaki. Simple lang, pero napakatalino ng pagkakagawa. Napakinabangan ng husto ang bawat espasyo. Itinuro ni Camiling si Camille. Ngumiti ang lalaki at lumapit sa kanya. "Binabati kita, miss. Mayroon kang pambihirang talento." "Salamat po, sir. Disenyo lang po, hindi naman po ako." "Maaari ko bang makuha ang iyong contact number?" Magalang na tanong ng lalaki. Baka sakali lang. Nag-aalangan man, ibinigay ni Camille ang kanyang numero. Pagkatapos noon ay hindi na niya inisip pa ang tungkol dito. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Leo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. "Hello? Good evening. May I speak to Miss Camille Sandoval?" Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. "Speaking po. I'm calling from Salvador Corporation. Ang pangalan ko po ay Maria, Executive Assistant ni CEO Ricardo Salvador. Nakita po niya ang isa sa mga disenyo ninyo at nais niya kayong imbitahan para mag-present ng isang ideya para sa aming community project." Natigilan si Camille. Ang mga salita ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Salvador Corporation, isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. CEO Ricardo Salvador. At gusto siyang mag-present. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kumikinang ang mga ilaw ng chandelier sa mamahaling champagne na nasa baso ni Michael. Sa kanyang harapan, tumatawa si Isabel, suot ang isang pulang bestida na nagkakahalaga ng higit pa sa 6 na buwang sahod niya noon. Nasa isa sila sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Ito na ang buhay niya ngayon. Maganda, magaan, walang responsibilidad. Naiisip ko lang, ano na kayang itsura ngayon ni Camille? Biglang sabi ni Isabel habang humihigop ng wine. Siguro mukha na siyang Luciang, a sad little housewife without a house. Kawawa naman. Ngumisi lang si Michael. Huwag na natin siyang pag-usapan. She's in the past. Pero sa totoo lang, kahit siya ay naiisip din iyon, ito ang pinili niya. Ang kaguluhan, ang excitement, ang yaman na dala ni Isabel. Sawang-sawa na siya sa buhay nila ni Camille. Masyadong perpekto, masyadong mabait, masyadong predictable. Para siyang nakakulong sa isang hawlang gawa sa kabaitan at pagmamahal. Kailangan niya ng kalayaan. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Paulit-ulit. Pasimple niya itong sinilip sa ilalim ng mesa. Isang text message mula sa numerong hindi nakasave. "Michael, sumagot ka. Pasensya ko, konting-konti na lang." Napalunok si Michael. Ang mga buwaya na inutangan niya para sa kanyang pagsusugal. Ang totoong dahilan kung bakit kailangan niya ang pera ng pamilya ni Isabel. Ngumiti siya ng pilit sa dalaga. "Excuse me, love. CR lang ako." Sa loob ng banyo, nanginginig niyang tinawagan ng numero. "Boss, pasensya na. Kakausapin ko pa lang ang pamilya ni Isabel." "Isang linggo, Michael." Sigaw ng boses sa kabilang linya. "Isang linggo? O yang maganda mong mukha ang isusunod ko sa mga ari-arian mo?" Pinatay ang tawag. Napasandal si Michael sa pader, pinagpapawisan ng malamig. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pagbalik niya sa mesa, may mga kaibigan na silang kasama. Mga mayayamang kaibigan ni Isabel. Nagtatawanan sila tungkol sa mga bago nilang sasakyan
at mga bakasyon sa ibang bansa. Speaking of design, sabi ng isa sa mga lalaki, may nadiskubre akong lugar sa may bandang Stamesa, isang karinderya. Grabe ang ganda ng interior. Simple, pero ang talino ng pagkakagawa. Sabi ng may-ari, isang bagong designer daw sa lugar nila ang gumawa. Babae. Talaga? Anong pangalan? Tanong ng isa pa. Hindi ko natanong, pero sikat na raw siya doon. Pati raw yung panaderya sa kanto, siya rin daw ang nag-ayos. Nakinig lang si Michael, walang interes. Pero nang marinig niya ang susunod na sinabi ng kaibigan nila, parang nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kwento, single mom daw, kakapanganak lang. Pinalayas daw ng walang kwentang asawa. Camila yata ang pangalan. Parang bombang sumabog ang pangalang iyon sa pandinig ni Michael. Camille, hindi maari. Camille, tanong ni Isabel, na may halong pang-iinis. Don't tell me. Siya yon? Natawa ang mga kaibigan nila. Baka naman nagbebenta na rin siya ng katawan para may pambili ng gatas. Naramdaman ni Michael ang pag-init ng kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis, galit. Paanong nakakabangon si Camille? Dapat ay nasa basura siya ngayon. Dapat ay nagmamakaawa siya. Ang pagbangon niya, kahit gaano kaliit, ay isang insulto sa kanya. Isang patunay na baka nagkamali siya ng desisyon at hindi niya matatanggap iyon. Hindi siya pwedeng umangat. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang nagtatawanang si Isabel at ang mga mayayaman nitong kaibigan. Kailangan niyang manatili sa basura. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa makita niya ang isang pangalan, Marco Tabloid. Huminga siya ng malalim at lumayo ng kaunti sa maingay na grupo. Marco, pare, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May trabaho ako para sa'yo. Madali lang. Ano yun? Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Michael. May gusto lang akong sirain. Nakatayo si Camille sa tapat ng isang gusaling gawa sa salamin na tila umabot hanggang sa kalangitan. Salvador Corporation. Ang pangalan ay nakaukit sa malalaking titik na pilak sa itaas ng napakalaking pinto. Sa loob, ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga tao ay mabilis na naglalakad. Lahat ay nakapormal na kasuotan. Abala sa kani-kanilang mga cellphone at laptop. Ang hangin ay amoy air conditioner at mamahaling pabango. Parang ibang mundo. Biglang naramdaman ni Camille ang kanyang pagiging maliit. Ang suot niyang bestida, kahit na ito na ang pinakamaganda sa kanyang mga damit, ay mukhang luma at simple kumpara sa kanila. Ang kanyang mga sapatos ay medyo may gas-gas na. Ano bang ginagawa ko dito? Tanong niya sa kanyang sarili. Isa lang akong hamak na taga-disenyo ng karinderya. Nagkamali sila ng tinawagan. Naramdaman niya ang malakas na pagnanais na tumalikod. Tumakbo pabalik sa pamilyar na ingay at amoy ng kanilang lugar, pabalik sa ligtas na yakap ni Leo. Ngunit bago pa man siya makagalaw, kinapa niya ang kanyang bulsa at hinawakan ang kanyang luma at basag na cellphone. Tiningnan niya ang wallpaper nito. Ang natutulog na mukha ni Leo. Ang kanyang munting ngiti. Para sa'yo ito, anak. Huminga siya ng malalim. Itinuwid ang kanyang likod. At naglakad. Papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Miss Camille Sandoval, hinihintay na po kayo ni Sir Ricardo. Bati sa kanya ng babaeng tumawag sa kanya. Dinala siya nito sa isang napakalaking conference room sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang isang pader ay puro salamin, tanaw ang buong syudad. Sa gitna ay may isang mahabang mesa at sa paligid nito ay nakaupo ang mga taong may seryosong mukha. At sa dulo ng mesa, nakaupo si Ricardo Salvador, isang lalaking may edad na, medyo may puti na ang buhok sa kanyang sentido, ngunit matalim ang mga mata.
May awtoridad sa kanyang tindig. Tumikhim siya, at ang mahinang tunog na yon ay sapat na para patahimikin ang buong kwarto. "Miss Sandoval," sabi nito, ang boses ay kalmado pero may bigat. "Nandito ka dahil sa isang karinderya." Nakita ni Camille ang bahagyang pagtaas ng kilay ng ilan sa mga kasama nito sa mesa. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, pero pinilit niyang salubungin ang mga mata ni Mr. Salvador. "Opo, sir. Isang karinderya na naging tahanan ng maraming manggagawa sa aming lugar." Sagot niya, mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mr. Salvador. "Sige, ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo." Iyon lang ang hudyat na kailangan ni Camille. Inilabas niya ang kanyang luma, medyo lukot na mga drawing. Walang siyang laptop o projector. Ang dala lang niya ay ang kanyang mga gawa, ang kanyang lapis, at ang kanyang puso. Nagsimula siyang magsalita. Hindi tungkol sa mga materyales o sukat. Nagsimula siya sa isang kwento. Sa bawat komunidad, simula niya, habang inilalatag ang isang sketch ng isang bakanteng lote, may mga batang walang ligtas na mapaglalaruan, may mga inang walang masilungan habang hinihintay ang kanilang mga anak mula sa eskwela. May mga pangarap na hindi nabubuo dahil walang espasyo para dito. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Bawat salita ay nanggagaling sa kanyang karanasan, sa kanyang sakit, sa kanyang pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang disenyo para sa isang community center. Isang gusaling gawa sa mga murang materyales ngunit matibay. Mayroon itong maliit na library para sa mga bata, isang daycare center para sa mga single mom na tulad niya, at isang open space sa bubong kung saan pwedeng magtanim ng gulay ang mga residente. "Hindi lang po ito gusali, sir," sabi niya habang nakatingin ng diretso kay Mr. Salvador. "Ito po ay kanlungan." Pagkatapos niyang magsalita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang nagsalita si Mr. Salvador. Sunod-sunod ang kanyang mga tanong. "Ano ang budget estimate mo para dito? Saan mo kukunin ang mga materyales? Gaano katagal ang timeline ng construction?" Hindi nagpatinag si Camille. Sinagot niya ang bawat tanong ng may kumpiyansa at detalye. Ang mga gabing walang tulog habang nag-aaral at nagpepresyo para sa kanyang maliliit na proyekto ay nagbunga. Nang wala ng tanong, muling tumahimik. Nagbulungan ang mga board member. Ang puso ni Camille ay kumakarera. Ito na yon, ang paghuhusga. Tumayo si Ricardo Salvador. Naglakad ito palapit sa kanya at kinuha ang isa sa kanyang mga sketch. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang mga matang kanina'y matalim, ay ngayon ay may bahid ng paghanga. "Welcome to the team, architect." 2 salita. Ngunit para kay Camille, iyon ang pinakamagandang narinig niya sa loob ng napakatagal na panahon. Architect. Isang pagkilala sa kanyang pagkatao, hindi bilang asawa, hindi bilang biktima, kundi bilang isang profesional. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha, pero pinigilan niya ito. Ngumiti lang siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan. Nang paalis na ang lahat, pinigilan siya ni Mr. Salvador. "Miss Sandoval, sandali lang." May kinuha itong folder sa mesa. Ang kanyang resume na ipinasa niya sa assistant nito. Binuklat niya ito sa pahina ng kanyang personal na impormasyon. Nakatitig lang siya doon. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. "Ang buo mong pangalan?" Sabi nito, halos bumubulong sa sarili. "Camille Reyes Sandoval." Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa papel patungo sa kanyang mukha. Tila may hinahanap. "At ang ama mo?" "Si Architect Antonio Reyes." Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ricardo Salvador. Ang pagiging CEO ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkabigla, ng gulat,
at ng isang emosyong hindi maintindihan ni Camille. Nagsimula si Camille sa Salvador Corporation kinabukasan din. Binigyan siya ng isang maliit na cubicle, isang lumang computer, at isang tumpok ng mga papeles na may kinalaman sa proyekto. Para sa iba, iyon ay isang hamak na pwesto. Pero para kay Camille, iyon ang kanyang paraiso. Sa unang pagkakataon, meron siyang sariling lugar. Isang lugar kung saan ang halaga niya ay sinusukat sa talino at galing niya, hindi sa kung sino ang asawa niya o kung gaano kalinis ang bahay niya. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Siya ang unang dumarating sa opisina at halos palaging huling umuuwi. Ang bawat blueprint, bawat kalkulasyon ay ginagawa niya ng may buong puso. Ang kanyang mga katrabaho ay humanga sa kanyang dedikasyon. Ang dating mga pagdududa ay napalitan ng respeto. Napansin lahat ni Ricardo Salvador ang mga ito. Mula sa kanyang opisina sa itaas, madalas niyang pinagmamasdan si Camille sa pamamagitan ng glass wall. Nakikita niya, hindi lang ang isang mahusay na empleyado. Nakikita niya ang anino ng kanyang matalik na kaibigan. Nakikita niya ang parehong paraan ng paghawak ni Antonio sa lapis, ang parehong kunot ng noo kapag nag-iisip ng malalim, ang parehong kislap sa mata kapag nakahanap ng solusyon sa isang mahirap na problema. Hindi na niya napigilan ang sarili. Isang tanghali, habang abala si Camille sa pagguhit, lumapit si Mr. Salvador sa kanyang cubicle. Nagulat ang lahat ng empleyado sa paligid. Ang CEO ay bihirang bumaba sa kanilang palapag. Architect Sandoval tawag niya. Sumama ka sa akin. Manananghalian tayo. Hindi makapaniwala si Camille. Pipo, sir? Huwag ka nang mahiya. Halika na. Dinala siya ni Mr. Salvador sa isang tahimik na restaurant malayo sa opisina. Sa simula, puro tungkol sa trabaho ang pinag-usapan nila. Kinukumusta nito ang progreso ng proyekto. Nagtatanong tungkol sa mga hamon na kinakaharap niya. Pagkatapos, habang nagkakape sila, biglang nag-iba ang direksyon ng usapan. Ang iyong ama, simula ni Mr. Salvador, maingat ang bawat salita. Matagal na ba siyang wala? Nagulat si Camille sa tanong, pero sumagot siya. Opo, sir. 10 taon na po. Atake po sa puso. Tumango si Mr. Salvador. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Sa isang panahong matagal nang lumipas. Arkitekto rin siya, hindi ba? Opo, sir. Siya po ang inspirasyon ko. Huminga ng malalim si Mr. Salvador. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula sa isang lihim na lagayan nito, kumuha siya ng isang luma, tupi-tupi, at halos kupas ng litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Sa litrato, may 2 binatang lalaki. Nakangiti sila ng malapad, nakaakbay sa isa't isa, at sa likod nila ay ang isang construction site. Ang isa sa mga lalaki ay ang mas batang bersyon ni Mr. Salvador. At ang isa pa, napasinghap si Camille. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Papa. Si Tony, sabi ni Ricardo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ang partner ko, ang pinakamahusay na kasama na nawala sa akin. Hindi makapagsalita si Camille. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang lahat. Nagsimula kami mula sa wala. Camille. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 2 bagitong arkitekto na may malalaking pangarap. Ang Salvador Corporation. Hindi lang ito sa akin. Pangarap naming 2 ito. Bakit hindi niyo po sinabi? Nang mamatay siya, para akong nawalan ng kalahati ng aking buhay. Nagkasabay-sabay ang mga problema sa kumpanya. At ang pamilya ninyo, lumipat kayo ng probinsya. Sinubukan ko kayong hanapin, pero nawalan ako ng kontak. Hindi ko na kayo natagpuan. Tinitigan ni Ricardo si Camille. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi
At ng isang bagay na ngayon lang naiintindihan ni Camille, pagmamalasakit. Noong una kitang nakita sa conference room, nakita ko lang ang isang babaeng may talento. Pero nang mabasa ko ang pangalan ng ama mo, doon ko naintindihan ang lahat. Hindi ito nagkataon lang, Camille. Hinawakan niya ang kamay ni Camille na nasa ibabaw ng mesa. Tinulungan kita, hindi lang dahil magaling ka, Camille. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, hindi na siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Isa na lang siyang matandang kaibigan na tumutupad sa isang lumang pangako. May pangako ako sa tatay mo na kailangan kong tuparin. Isang pangako na aalagaan ko ang pamilya niya, anuman ang mangyari. Nakikita mo ba to? Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse unit, kasabay ng malakas na pagtama ng isang magazine sa mukha ni Michael. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ano bang problema mo? Inis na tanong ni Michael. Pinulot ni Isabel ang magazine mula sa sahig at iwinasiwas ito sa harap niya. Sa cover, naroon ang larawan ni Ricardo Salvador at sa tabi nito ay may maliit na inset picture ng isang babaeng nakangiti. Ang pamagat? Salvador Corp. Itataguyod ang bagong community project sa tulong ng isang bagong arkitekto. Siya yan, hindi ba? Galit na sigaw ni Isabel. Ang basahan mong asawa. Paano siya napunta dyan? At ano tong nababalitaan kong sikat na siya sa lugar nila? Sabi mo, wala siyang kwenta. Sabi mo, basura siya. Napatingin si Michael sa litrato. Oo, si Camille nga. Pero iba ang itsura niya. May kumpiyansa sa kanyang mga mata. May ngiti sa kanyang labi na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting hindi niya kailanman naibigay. Isang pamilyar na damdamin ang kumulo sa loob niya. Inggit at galit. Ang kapal ng mukha niya, sabi niya sa sarili. Pagkatapos ko siyang palayain, ganito lang ang gagawin niya? Magpapasikat? Huminahon ka nga, Isabel, sabi ni Michael. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka naawa lang sa kanya yang matandang yan. Charity case. Charity? Michael, alam mo ba kung gaano kalaking proyekto yan? At siya ang pinangalanan nilang lead architect. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabi nilang mas magaling pa pala sa akin ang pinalitan ko. Kasabay nito, muling nag-vibrate ang cellphone ni Michael. Isang text mula sa kanyang pinagkakautangan. Isa, N.A. lang ang araw emo. Naramdaman ni Michael na tila sinasakal siya. Ang mga pader ay papalapit. Ang mga utang niya. Ang galit ni Isabel at ngayon, ang tagumpay ni Camille. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patunayan kay Isabel, sa kanyang mga kaibigan at sa sarili niya na tama ang naging desisyon niya. Na mas magaling siya. Na si Camille ay isang pagkakamali. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang puno ng kamandag. Tama ka, love, sabi niya kay Isabel. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing. Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan nating ipakita sa lahat kung sino talaga si Camille. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Mula sa galit ay naging interes. Anong plano mo? Simple lang, sabi ni Michael. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi natin kayang talunin ang talento niya, sirain natin ang pangalan niya. Kinabukasan, tinawagan niya si Marco, ang kanyang kaibigan sa tabloid. Marco, kailangan ko ng pabor. Magkano ka para sa isang set ng mga litrato at isang magandang kwento? Depende sa kwento, sagot ni Marco. Isang baguhang arkitekto at ang matandang CEO niya. Magkasama sa isang mamahaling restaurant. Magkahawak ang kamay. Mukhang sweet na sweet. Narinig ni Michael ang pagtawa ni Marco sa kabilang linya. Gets ko na. Kailan at saan?
Binigyan ni Michael ng pera si Isabel para upahan ng isang private investigator. Sa loob lang ng ilang araw, nakuha nila ang kanilang kailangan. Mga litratong kuha mula sa malayo, malabo, pero sapat na para magtanim ng duda. Ang anggulo ng kamera ay ginawang tila hindi lang magkaibigan ang dalawa. Ang paghawak ni Mr. Salvador sa kamay ni Camille bilang pasasalamat ay naging mukhang isang romantikong haplos. Ibinigay nila ang mga litrato kay Marco. Dinagdagan pa ito ng pera mula kay Isabel. Isang umaga, nagising ang buong mundo ng business at construction sa isang nakakagulat na balita. Hindi sa isang tabloid, kundi sa isang sikat na online blog na kilala sa mga blind item. Ang pamagat? Matandang CEO ng kilalang kumpanya. Ginagamit ang posisyon para akitin ang kanyang baguhang arkitekto. Ang proyekto nga ba ay kapalit ng kama? Walang pangalang binanggit, pero ang mga detalye, isang malaking construction firm, isang community project, isang baguhang single mom na arkitekto, ay malinaw na tumutukoy sa kanila at sa ilalim ng artikulo, naroon ang mga malabong litrato. Kumalat ito na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, libo-libo na ang shares. Ang comment section ay puno ng masasakit na salita, ng panghuhusga, ng panlalait na direktang nakatutok kay Camille. Sa penthouse unit, magkatabing nakaupo si Michael at Isabel, binabasa ang bawat komento habang umiinom ng wine. "Tingnan mo," sabi ni Isabel tumatawa. "Sabi sa'yo, isa lang siyang basura." Ngumiti si Michael, pero sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam. Hindi ito purong tagumpay, may halong takot. Dahil alam niya, sa ginawa niyang ito, wala nang atrasan. Ang unang naramdaman ni Camille pagpasok sa opisina ay ang katahimikan. Isang katahimikang hindi normal, isang katahimikang mabigat. Pagdaan niya sa mga cubicle, ang mga dating bumabati sa kanya ng "Good morning, architect," ay biglang naiiwas ng tingin. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga pabulong na usapan na biglang humihinto kapag siya ay papalapit. Ang hangin ay puno ng tensyon. "Camille!" Tawag ng isa sa mga kasamahan niya. Si Ana, na isa sa mga naging malapit sa kanya. "Nakita mo na ba?" "Ang alin?" Nagtatakang tanong ni Camille. Walang imik na itinuro ni Ana ang kanyang computer monitor. At doon, nakita ni Camille ang kanyang mukha. Isang malabong litrato niya kasama si Mr. Salvador. At sa ibabaw nito, isang pamagat na tila isang sampal. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang baka nagkakamali lang siya ng basa. Pero hindi. Ginagamit ang posisyon kapalit ng kama. Bumaba ang kanyang tingin sa comment section. Kaya pala biglang umangat. Gumamit ng special skills. Mga babaeng ganyan ang sumisira sa mga pamilya. Hindi na nahiya. Single mom pa naman din. Pokpok na may class. Bawat komento ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tagumpay na pinaghirapan niya. Ang pangalang sinubukan niyang buuin muli. Ang dangal na iningatan niya para sa kanyang anak. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng yon. Architect Sandoval. Isang formal na boses ang tumawag sa kanya. Ang assistant ni Mr. Salvador. "Pinapatawag po kayo sa boardroom. Ngayon na po." Ang paglakad mula sa kanyang cubicle hanggang sa boardroom, ang pinakamahabang paglakad sa buong buhay ni Camille. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Bawat tingin ng mga taong nadadaanan niya ay isang paghusga. Sa loob ng boardroom, naroon ang buong board of directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at malamig. Si Mr. Salvador ay nakaupo sa dulo. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. "Miss Sandoval," simula ng isa sa mga board member.
Alam mo na siguro kung bakit ka nandito. Ang kumpanyang ito ay may pangalang inaalagaan. Ang iskandalong ito ay nakakasira, hindi lang sa'yo, kundi sa aming lahat. Hindi po totoo yan, mahinang sabi ni Camille. Ang boses ay nanginginig. Kaibigan po siya ng tatay ko. Yun lang po yun. Isang kwentong mahirap paniwalaan, iha, sabi ng isa pa. Ang mga investor natin ay nag-aalala. Ang mga kliyente ay nagtatanong, kailangan nating kumilos. Tumingin sila lahat kay Mr. Salvador. Hinihintay ang kanyang desisyon. Alam ni Camille na naniniwala sa kanya si Mr. Salvador. Nakikita niya ito sa mga mata nito. Ngunit nakikita rin niya ang bigat ng responsibilidad na pasan nito bilang CEO. Huminga ng malalim si Mr. Salvador. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay tila mabigat. Para sa kapakanan ng kumpanya, simula ni Moab. At habang inaayos natin ang gulong ito, kailangan nating pansamantalang itigil ang iyong proyekto. Architect Sandoval, you are temporarily suspended with pay. Suspendido. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Camille. Isang pag-amin ng pagkatalo. Kahit pansamantala lang, parang sinasabi na rin nilang may duda sila. Wala nang sinabi si Camille. Tumango na lang siya. Ano pa ba ang sasabihin niya? Parang isang zombie siyang naglakad palabas ng boardroom, palabas ng opisina. Hindi niya namalayan ang sarili niyang nakasakay na sa bus. Pauwi. Pagdating niya sa maliit na kwarto na tinutuluyan nila, nadatnan niya si Aling Lourdes na nag-aalala. Sa tabi nito, mahimbing na natutulog si Leo. Pagkakita niya sa kanyang anak, doon na bumigay ang lahat ng lakas na pinilit niyang tipunin. Napaupo siya sa sahig at humagulgol ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, ng hiya, at ng matinding pagkadismaya. Bakit? Bakit sa akin nangyayari to? Kapag sinusubukan ko ng bumangon, bakit palagi akong hinihila pabalik? Niyakap siya ni Aling Lourdes. Shhh! Tama na, Hija. Malalagpasan din natin to. Paano po, Aling Lourdes? Hikbi ni Camille. Wala na. Sirang-sira na ako. Hindi pa. Matatag na sabi ni Aling Lourdes. May kinuha itong isang brown na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Camille. Ano po ito? Kagabi, may napansin akong lalaking kahina-hinala sa tapat ng tindahan. Pabalik-balik. May dalang kamera, kaya kinunan ko rin siya ng litrato gamit ang luma kong cellphone. Binuksan ni Camille ang sobre. Sa loob, may ilang piraso ng medyo malabong litrato na nakaprint sa papel. Mga litratong kuha mula sa cellphone ni Aling Lourdes. At sa mga litratong yon, kahit malabo, ay malinaw na nakikita ang mukha ng lalaking kumukuha sa kanya ng litrato. Isang lalaking kilalang-kilala ni Aling Lourdes. Isang lalaking madalas niyang nakikitang kasama ni Michael noon sa kanilang lugar. Hindi natulog si Camille ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Leo, nakaupo lang siya sa isang sulok, hawak ang mga litratong bigay ni Aling Lourdes. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting nag-aapoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ang galit na nakakasira. Ito ang galit na nagbibigay lakas. Ang galit na nagtutulak sa isang taong inapi na tumayo at lumaban. Tama na. Sobra na. Kinaumagahan, ginising niya si Aling Lourdes. Aling Lourdes, kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang tawag lang ang ginawa niya. Isang tawag kay Mr. Ricardo Salvador. Sir, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. May hawak po akong ebidensya, pero kailangan ko po ng tulong ninyo para gamitin ito ng tama. Isang oras lang ang lumipas, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang iskinita. Si Mr. Salvador mismo, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang nagpunta sa maliit na bahay ni Aling Lourdes.
Ipinakita ni Camille ang mga litrato. Ikinuwento ni Aling Lourdes ang kanyang nakita. Ito na ang kailangan natin, sabi ng abogado. Malinaw na may nagplano nito. Anong gusto mong gawin, Camille? Tanong ni Mr. Salvador. Kahit anong desisyon mo, susuportahan ng kita. Tumingin si Camille sa labas ng bintana. Tumingin siya sa mga taong araw-araw na naghihirap pero patuloy na lumalaban. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Gusto ko pong harapin sila, sabi niya. Pero hindi sa korte. Gusto ko silang harapin sa harap ng lahat ng taong humuhusga sa akin. At doon, binuo nila ang isang plano. Isang plano na hindi lang para linisin ang kanyang pangalan, kundi para ibunyag ang buong katotohanan. Nagpatawag ng isang press conference ang Salvador Corporation kinabukasan. Ang anunsyo, para sagutin ang mga akusasyon laban sa kumpanya. Dumagsa ang media. Naroon ang mga lehitimong mamamahayag. At naroon din ang mga vlogger at tabloid writers na unang nagpakalat ng chismis. Sa simula, ang abogado ng kumpanya ang nagsalita. Formal, corporate, pero ang lahat ay naghihintay sa pagdating ni Camille at Mr. Salvador. Nang pumasok sila sa kwarto, umugong ang bulungan at sunod-sunod na flash ng mga kamera. Umupo si Camille sa gitna, sa tabi ni Mr. Salvador. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang bawat kamera, ang bawat mapanuring tingin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng mikropono. Nandito po ako para sagutin ang mga paratang sa akin. Pero bago po iyon, gusto ko munang magkwento. At ikinuwento niya ang lahat. Ang 6 na taong pag-aasam na magkaanak. Ang sakit ng panganganak. Ang gabing itinaboy siya ng sarili niyang asawa, kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa gitna ng ulan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang pangalan po ng lalaking iyon ay Michael Sandoval. Pagpapatuloy niya. Ang babae ay si Isabel. Pagkatapos, ipinakita niya sa malaking screen ang mga litratong kuha ni Aling Lourdes, ang malinaw na mukha ni Marco, ang kaibigan ni Michael. Ang taong kumuha ng mga malisyosong litrato na ito ay matagal ng kaibigan ng dati kong asawa. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng press room. Pumasok si Michael at Isabel na may ngisi sa kanilang mga labi. Inimbitahan sila ni Marco. Sa utos ni Michael, ang plano nila ay lalong guluhin ang press con para lalong ipahiya si Camille. Sinungaling! Sigaw ni Michael habang naglalakad palapit sa entablado. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ginagawa niya lang yan para makuha ang simpatya ninyo. Iniwan ko siya dahil isa siyang hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Mula sa isa pang pinto sa gilid, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking may itsurang siga. Ang mga lalaking naniningil sa kanya ng utang. Michael! Sigaw ng leader ng grupo. Ayan ka lang pala. Akala mo makakatakas ka sa amin? Gulat na napatingin si Michael. Babos, anong ginagawa ninyo dito? Hinanap ka namin, sabi ng lalaki, sabay turo sa mga kamera. Para malaman ng lahat na itong magaling na lalaking ito ay may utang sa aming 5 milyon dahil sa sugal. Gumuho ang mundo ni Michael. Si Isabel na nasa tabi niya ay namutla at dahan-dahang umatras. Tila hindi siya kilala. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaupo si Camille. Kalmado. Nang mahimasmasan si Michael, sa gitna ng kahihiyan at pagkabisto, ang tanging nagawa na lang niya ay tumakbo palapit kay Camille. Lumuhod siya sa harap nito, sa harap ng lahat ng kamera. Camille, patawarin mo ko. Please. Pagmamakaawa niya habang umiiyak. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para kay Leo, para sa anak natin. Ang lahat ng mata ay napunta kay Camille.
naghihintay sa kanyang sasabihin. Tinitigan niya si Michael, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, pero alam niyang hindi iyon totoo. Iyon ay pagsisisi ng isang taong nahuli, hindi ng isang taong tunay na nagsisisi. Dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. At sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Ang kapatawaran ay para sa mga taong karapat-dapat, at hindi ikaw yon. Lumipas ang 3 taon. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, tumatama sa mga salamin ng isang bagong tayong gusali. Hindi ito isang mataas na skyscraper o isang marangyang condominium. Ito ay isang gusaling may 2 palapag na papalibutan ng isang hardin at puno ng tawanan ng mga bata. Ang Kanlungan Community Center. Sa harapan, nagkakagulo ang mga tao. May mga lobo, pagkain, at masayang musika. Ito ang araw ng inaugurasyon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Camille. Suot niya ay isang simpleng puting bestida, pero ang aura niya ay hindi na simple. Mayroon siyang kumpiyansa, isang kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Siya na ngayon, si Architect Camille Sandoval, ang nagtatag ng Sandoval Designs, isang maliit ngunit respetadong architectural firm na nakatuon sa mga proyektong may puso at layunin. Mama, Mama! Isang mabilis na batang lalaki ang tumakbo palapit sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Si Leo, na ngayon ay 4 na taong gulang na, isang bibo at matalinong bata. Hey, my little architect! Sabi ni Camille, sabay buhat sa kanyang anak. Nagmumukha ka ng engineer sa suot mong yan, ah? Tito Ricardo gave it to me. Masayang sabi ng bata. Ipinapakita ang kanyang laruang hard hat. Mula sa di kalayuan, papalapit si Mr. Ricardo Salvador kasama si Aling Lourdes. Si Mr. Salvador ay hindi na ang CEO ng kumpanya. Nagretiro na ito 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, isa na siyang mapagmahal na Lolo Rick kay Leo. Si Aling Lourdes naman ay isinara na ang kanyang maliit na tindahan at ngayon ay masayang tumutulong sa pag-aalaga kay Leo at sa pamamahala ng community center. Sila ang pamilya ni Camille, isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, respeto at pagtitiwala. Napakaganda nito, Hija, sabi ni Aling Lourdes habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa bagong palaruan na idinisenyo ni Camille. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sagot ni Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Habang nagaganap ang seremonya, mula sa kabilang kalsada, isang lalaki ang tahimik na nanonood. Payat, marumi ang damit, may balbas na hindi ahit. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ito ng anino ng kahihihiyan at panghihinayang. Si Michael. Pagkatapos ng iskandalo, iniwan siya ni Isabel. Hinabol siya ng kanyang mga pinagkakautangan. Nawalan siya ng trabaho. Ang lahat ng kanyang kayamanan at koneksyon ay naglaho. Ngayon, isa na lang siyang anino ng kanyang dating pagkatao, nabubuhay sa mga tira-tira ng lipunan. Nakita niya si Camille, tumatawa habang karga si Leo. Nakita niya ang pagmamahal sa pagitan ng kanyang anak at ni Mr. Salvador. Nakita niya ang pamilyang dapat ay sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at naglakad paalis. Dala-dala ang isang pagsisising habang buhay niyang papasanin. Hindi na siya napansin ni Camille. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa kanya. Nang matapos ang programa, habang papalubog na ang araw, nagkayayaan silang maglakad sa dalampasigan na hindi kalayuan sa lugar. Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Mama, are you happy? Ngumiti si Camille. Tumingin siya sa kanyang anak. Sa 2 taong itinuturing niyang magulang.
at sa alon ng dagat na humahalik sa dalampasigan. Ang bawat alon ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng sakit ng nakaraan. Oo, anak, bulong niya. Sobra. Hindi na niya kailangan ang pagpapatawad ni Michael para maging buo. Hindi na niya kailangan ang kanyang presensya para maging masaya. Ang kailangan lang niya ay narito na, sa kanyang tabi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang email mula sa isang malaking international NGO. Inaanyayahan siyang maging bahagi ng isang proyekto. Ang pagtatayo ng mga paaralan para sa mga refugee sa ibang bansa. Isang bagong pinto, isang bagong hamon, isang bagong simula. Tumingin siya sa papalubog na araw. Tumingin siya sa walang hanggang karagatan sa kanyang harapan. Tumingin siya sa kinabukasang malawak at puno ng posibilidad. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Camille ang tunay at walang hanggang kalayaan.